Ang domestic science fiction na pelikula sa wakas ay natapos sa oras na ito. Talagang pinagsama nila ang mga gin ng octopus at ang dakilang puting piteng upang lumikha ng isang hindi pa nagagawang nakakatakot na nilalang. Ang halimaw na ito ay may tusong ulo ng piteng sa itaas na katawan nito, flexible octopus beast sa kanyang lower body lumaki. Ito sa antas ng isang higanteng cruise ship at ang kanyang mga kakayahan sa mapanirang ay maihahambing sa isang natural na kalamidad. Nagsisimula ang Chen Group sa paglilinang ng isang batch ng mga follicle ng octopus sa isang higanteng octopus, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagkasakit ang octopus at iniwan ng malaking katawan nito sa baybayin upang alisin ang katawan. Nang bangkay ang pugita at pumasok sa napakalaking katawan nito, gayunpaman, ang lahat ng mga follicle ay namatay at walang mga mahalagang palatandaan. Biglang bumukas ang mga mata, ibinuka ang bibig at naglunsad ng marahas na pag-atake sa mga mananaliksik. Si Dr. Fan ay nagmamadaling tumakbo palabas ng puwang, ngunit ang mga uod ng mga pekan ay humabol din sa kanilang mga galamay para tumalon at kumagit a researcher in one bite. Pagkatapos ay naghanda silang lunukin ng diretso ang mga larvae ng mga pekan at tumutok. Nagtulungan sila upang mabilis na iligtas ang mananaliksik. Ngunit sabik na sabik si Chen Tianko na hindi yung pamumuhunan ang nasayang gayunpaman. Mayroon pa rin buhay na katawan sa octopus, na siyang muling pag-asa nila agad ay tinapos dahil ang pagsubok sa katawan ay lumitaw na. Si Chen Tianko ay hindi payag na hindi maabot ang inaasahang pinsala, kaya inagaw niya ang anak ng doktor at pinilit itong ipagpatuloy ang eksperimento ng resuscitation dahil ang eksperimentong likido sa utak ay maaaring gumamot ng maraming sakit at magdala sa kanya ng hindi mabilang na kayamanan. Bilang isang ina, si Dr. Fan ay walang pagbibilian kundi ang simulan nila ang pamamaraan ng resuscitation ng paksa ng pagsubok mag-inisyon ng neutralizer para ganap na maalis ang mga nakataling na hayop na dulot ng nilalang nito sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang test subject ay biglang nagsimulang labanan ng nakakabaliw na pag-akyat ng mga short cells sa katawan. Ang pag-unlad, Dr. Fan ay mabilis na nag-inject ng neutralizer sa paksa ng pagsubok, ngunit nagsimula itong lumaki ng mas mabilis dahil si Chen Tiankon ay lihim na pinalitan ng neutralizer sa medium ng kultura. Ang braso ng mananaliksik ay mahigpit na buhol sa mga galamay na durog. Nagmadali silang bunutin ito, ngunit ang kanyang braso ay nagpatuloy sa paglaki ng salamin sa napakabilis na bilis. Hindi na maisarado ang kahon sa isang marahas na pagsabog. Ang pagsubok na bagay ay tuluyang napalabas sa takot kaya't agad silang nagunat ng mga galamay at sinaksak muli ang isang mananaliksik. Ang bukong-bukong ay napyunit sa isang iglap. Mabuti na lang, tumakbo si Dr. Fan at isinara ang pinto. Ang katawan nito sa hangin ay lumabas ang ulo ng petang mula sa tiyan nito. Antonang Pinoy, like and subscribe. Maraming salamat.